Noong nakaraang linggo, itinanghal ang Pinoy Fashionista, isang benefit fashion show na nilahukan ng iba't ibang Pinoy designers na nasa Saudi Arabia bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang project namin is tumulong sa mga OFW nasa embassy. Then ngayon, hanggang sa pumangalawa na itong Pinoy Fashionista, yan ang project namin. Yung sa OFW na mga na-stranded, yung mga naminamaltrato ng mga amo. At ang kanilang mga koleksyon, isinuot mismo ng ilang OFW. Maraming fashion designer na kalahok dito ay mga miyembro ng ikatlong kasarian, kabilang na si Emil. Mahalaga para kay Emil at sa kanyang mga kapwa designer ang ganitong klase ng pagtatanghal. Dito raw kasi nila naipapakita ang kanilang talento. Sa pamamagitan ng fashion shows, nakakalikom sila ng pondo para makatulong sa mga kapwa Pilipino. Pag ako nakakatulong, napakaluwag ng aking loob. Lalo na yung, eto, kailan lang, yung Al-Ansar, nadaingan ako talagang ibinigay ko sa, humingi ng tulong ang nurse sa akin na baka pwede mo akong bigyan ng ganyan. So, hindi ako nagbigay ng isa para sa lahat ang ipinamigay. Nakarating sa kanila ang balitang nagbabawal sa mga bakla at tomboy sa Saudi Arabia. Aminado si Emil na apektado ang pamumuhay ng mga katulad nila roon. Kasi naawa ako sa mga kamukha namin. Ako na-disappointed talaga nung malamang kumigiban. Pero kinabahan din ako. Pero inisip ko na lang sa sarili ko, bakit ako kakabahan dahil wala nang ginagawa na masama dito sa Saudi Arabia. Kaya't ang payo ni Emil sa kanyang mga kasamahan, ang may papayo ko lang sa mga kamukha ko, na tanggapin natin ang government nila na ganong kahigpit. Kumilos tayo ng maayos, ilagay natin yung dapat natin kalagyan. Ang tangi nilang pakiusap, ang muling makapagtrabaho ng hindi hinuhusgahan at hindi natatapakan ang mga karapatan, alang-alang sa pamilyang iniwan. Ang aking inspirasyon yung pamangkin kong pinag-aaral sa Pilipinas. Kasi ang ikinatatagal ko rito, pamilya ko. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Kapuso, sa amang sulok ng mundo, ito ang kwento mo. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. So, binabati ko yung pamilya ko sa Pilipinas, yung anak ko at asawa ko at mga kaibigan ko sa Pilipinas. At sana okay sila at ako okay naman dito sa China. Yun lang, salamat. Kumusta na kayo dyan, Tin? At sa nanay ko sa Negros.